For approval na po ako sa aking business permit dyan guys, sa number 32. Waiting for my turn. Mas maganda talaga sa hapon ka mag-apply kasi kukunti na lang ang tao. Kami na lang dyan. Oh. Hello guys, good morning. Andito na naman tayo sa ating pag-vlog. Ilang araw din ako hindi nakapag-upload ng ating long videos. Puro mga short video na lang. Medyo na busy lately naglakad ako ng aking yung aking business permit. So talagang kumuha pa rin ako ng business permit kahit na guys, ganito lang yung mga paninda ko. Walang expiration, dito wala. Pero kaya lang maging legal ang lahat. In case na may mag-inspection, yan. So, iba na yung inspector namin, nakilala ko na siya, iba yung inspector namin ngayon, bago na. Mukha namang mabait. Pero mukhang siya, mukhang parang medyo may pagka-strict siya. Yan, din siya dito, taga-amin din. Tapos sabi niya, nung makita niya yung picture, nung sinubmit yung picture ng tindahan ko, sabi niya, dati daw ang kainan to, sabi niya. Sabi ko, hindi sir, hindi po yung dating kainan, bago lang kayo kasi natanggal yung bougainvillea. Tapos nag-iba yung gate, ang kulay ng gate, hindi na siya lock. Yan. Ito ba itong harap ba ito ng good news? Medyo harap sir, medyo banda dito ng konti. Ito, sabi ko, for exempted yung tindahan ko. Kasi, katulad ng dati, exempted din ako. Kasi wala akong sigarilyo, wala akong liquor, walang alak, wala anything. Tubig lang at saka soft drinks. Pero ngayon wala nang soft drinks, wala nang tubig. Kasi nga iniiwasan ko na rin yung ref. Kaya binibenta ko na yung ref. Ayoko na magtinda kasi yung mga bawas sa akin kasi mamulat ng mabigat guys. Kasi may pilay ako. So yun ang tatanggalin ko na. Hindi na ako makapunta ng mas pinaligot ko. So nag-isa-sacrifice ko yan guys. Yun ang iniisip ko. Pero minsan alam nyo, nagdadalawang isip din ako. Pero sabi ko, wala na yung mga dati kong in-orderan ng soft drinks. Hindi ko na alam kung basta parang nagdadalawang isip ako pero parang ayaw ko na rin mag soft drinks kasi nga dagdag sa gastusin sa sa electric, mas lalaki yung bayarin namin sa electricity. Hindi katulad dati na oo nga mabot ng 3,000 mahigit ang bill namin. Pero meron naman kasi ako ipon noon sa tindahan ko. Tsaka hindi pa ako nakakaramdam noon ng yung pananakit ng likod. Pero ngayon iniiwasan ko na. The other day, sobrang pagod ko kasi nung naglakad ako ng mga requirements ko sa business permit, ako sa nagpunta sa DTI, sobrang pagod ko. Alam mo guys, matutulog na lang ako. Grabe sakit ng likod ko, pananakit ng likod ko. Uminom naman ako ng gatas na. Pwede din ako uminom ng gatas ng pangmatanda. Pangmatanda, uminom na ako ng anilin. Pero sinusunod ko ng sakit ng likod ko guys. Pero parang pag konting pagod, siguro, parang nahirapan ako huminga. Nakasakay ako sa sasakyan, parang congested ako. Parang ganito na talagang mahina talaga yung baga, yung lungs natin. Mahina. Tapos kaya ingat na ingat ako sa huwag akong sipunin, huwag akong ubuhin talaga. Mahirap kung sisipunin man ako, inom agad ako ng gamot. So ganun na ang nangyayari guys. So, talagang naisip ko lang na ganito na lang yung aking paninda, at least kahit paano may libangan, kahit paano may kita. Although may zero sa araw na ito, zero, walang benta talaga. Kasi nga, yung mga paninda ko ngayon ay slow moving. Very slow moving. Kung ano lang yung mga gusto mo. Katulad ng acetone, ganyan. Kung tutuusin, mayroon din yung expiration, pero hindi pa naman siya expired. Kasi yung date niya, expiration date na okay pa naman. 2026. Tapos konti na lang. Tapos mga nail cutter, yan ang mga tinda ko na 5 pirasong nail cutter, mga ganun, mga cutter, yan ang mga paninda ko na walang expiration. Tapos check ko rin kung inaano na ako. Tawag doon, nagra-rust na. Wala naman kasi nasa dry, naman siya, area, hindi siya hindi siya napapasa. Nasa loob siya ng estante. Okay, so nasa loob ng estante. Tapos yung ibang estante walang nakalagay na pinaglagyan ko na, pinagtabo ako ng ibang gamit kasi nga wala na akong paninda. Ayoko nang magtinda ng biscuits kasi hindi na masyadong meron dito sa katabi namin may mga chichirya. Ayoko na rin magtinda ng mga chichirya kasi alam niyo madaling ma-expire kung meron ka ng katabi dito na nagtitinda rin ng mga chichirya. Ang dami nga nilang mga chichirya, parang kumpleto dito sa kabila, dito sa may bakery. Marami na silang paninda. So ang sa akin ibang paninda naman. Pero okay lang naman siguro kung magtinda. Kaya iniisip ko nga expiration kasi hindi na masyadong mabenta dito kasi marami na akong inalis. So iniisip ko na lang is yung paglilibangan kahit paano
may time na may kita, ganyan. Yung may mga laruan, mga panyo, mga pang-ipit, ganun. Mga hair clip. Meron pa nga akong hair puller guys eh. Guys po, may toothpick. Ayun, mga nail cutter ko. Ito. Nail cutter ito. Ayan, mga acetone, may rugby pa nga akong tinda. May pusher. O pusher. Ay, iba pusher ha sa nail. Pusher. Polish pala sa. Ito. Ayan. Ano bang tawag nito? Ayan. Same pa rin yung price guys. Dati ng price hindi ko na binababa. Ito may rugby akong tinda. Tingnan yung rugby kung ano ba ito. Pero mo 35 lang to guys. Oh, dati ang presyo. Ngayon hindi ang 35 yung 45 yata. Oh, tapos meron pa akong pangtutuli. May paninda akong pangtutuli. Kaya ito yung mga yung mga na mga dinadayo sa palengke. Oh. May baraha pa ako guys. May hair puller, may baraha pa ako. Ito oh, baraha 35 lang yung baraha ko. Tapos meron pa ako dito mga suyod. Ayun, suyod. Cutter. Oh, ito guys, oh. Correction tape. Ayan, may correction fluid pa nga ako eh. Ito sa kabila may tissue, toothpick, may tawas pa ako guys at meron pa akong tindang ganito. Stapler. Ito, gamit na to, ginagamit ko guys. Pero may tinda akong stapler. Ayun yung saan? Dapat Hindi po. Ayan. May kandila pa. Mayroon pa akong sabon. Ayun, bareta. Sinulid. Tawas. Yan po. Tapos dito, oh, ito, may mga tinda rin ako mga kutsara tinidor guys. Kutsara tinidor, yan. Tapos ito, gaw-gaw. Wala namang nga. Ayan, may mga mga sinulid, mga pardible. Yan ang mga tinda ko guys. Oh, diba? Yan lang, wala na. Tapos yung iba guys, nasa harap na. May tissue pa pala. Yan. Ginagamit ko naman yung tissue. Pag naubusan ng tissue, dyan ako kukuha. Bumili talaga ako ng tissue guys kasi may naghanap dito ng tissue, bathroom tissue. So bumili na ako ng 20 piraso isang to. Tapos pag wala, di kami gagamit kasi gumagamit naman kami ng tissue. Di ba? Ganun lang yun guys. Mayroon pa nga ako dito mga napkin, no. Ayan ang mga napkin. Wala pa namang bumibili niyan. Yan na lang kasi yung iba wala na nabenta ko. Yun na lang yung natirang mga napkin. Meron pa akong mga diaper pa pala dito na nandun. Ilalabas ko yung mga diaper kasi kailangan i-display ko yung mga diaper para alam nila. Ayan lang guys. Yung iba pong mga school supplies guys, ayan nakalagay sa Orocan. Nandito sa likod. Mga bond paper, may battery din ako dyan, may mga papel, may Manila paper, at may clay, mayroon pang mga scotch tape, may ilaw pa nga ako guys dyan, ipaninda. Bumili talaga ako ng mga ilaw guys kasi in case na kami naman ang mapunding ilaw, mayroon akong makukuha agad, pero bumili talaga ako ng marami para kung may maghanap, mayroon akong ibibigay. Ayan pa guys, oh. May garter pa nga ako dyan, posporo, may ballpen, yun, may mga sharpener, may bala ng stapler, marami. Mayroon pang akong dito, mga face mask, paninda. Tapos dito naman ito mga folder, ay mga envelope, plastic envelope. Ayan, mga ganyan. Plastic envelope, mga cartolina, ayan. Marami guys, ito. Nandyan pa sa ito. Ayan, mga construction paper, ayan, mga envelope, mga folder, ayan. Kompleto yan. Ayan. Mga notebook. Yan. Mga notebook ko guys. Mga notebook. Ayan. Mga papel. Ang dami ko talaga. Mga grade 1 paper. May yellow paper. May intermediate paper. Ito nga yung aking mga battery. Mga face mask. Meron pa akong storybook. Ayan. Kung may maghahanap guys. Yan. Ayan. Dito. Mga bond paper. Oslo paper. Meron pang mga alam mo yung mga ganito? Popsicle stick. Yan. Maghanap ka dyan. Hindi naman na-expired yan guys eh. Yan lang. Yan lang mga paninda ko. Tapos, the rest guys, andito na sa harapan. Yan lang ang mga paninda ko. Ito nyo. Meron akong ice for sale. Yan, nilagay ko na sa harap. May uling ako. Wala na, yan lang yung makikita nyo. Kunti na lang talaga paninda ko. Pero kahit paano, may tumitingin din. Ayan, mga chick toys, goma, sipa, may basahan pa oh. May pa ako, yung mga puzzle. Ayan mga yan. Diba ganyan guys oh. Tapos din, nakikita naman nila dyan, makita-upo lang sila dyan oh. Kasi nakikita naman eh. Ayan ang tindahan ko guys, yan nakaharap. Nandito yung iba, pag may naghahanap. Yan, merong plastic envelope. Wala nang mga laman oh. Yan yung mga dati kong gamit sa pagtitinda nung kompleto pa talaga yan. Yan yung mga
garapon. Yan, ang dami. Ngayon, wala nang laman. Empty. Empty na. Kumpleto yan dati. Dito, lagayan ko ng mga, mga dilata yan. Mga paninda ko, gatas doon, wala. Wala na. Dito, mga diaper. Mga nakalagay ko dyan, mga diaper, yan. Mga napkin, mga ganun. Tapos dito banda, mga sabon ko dito nakalagay eh. Dito, mga sabon, shampoo, mga ano. Tapos, basta, kumpleto ako guys. Halos punong-puno itong tindahan ko. Tapos dito, mga mga dilata rin. Mga dilata, mga condiments, mga toyo, mga ganun-ganun. Dito, mga biscuits, mga dito. Nakalagay dito dati, mga biscuits, mga noodles. Dito, mga, yan. Mga candies, ganyan. Dito, mga nakalagay. Ngayon, iba na ang nakalagay guys. So, hindi ko yan tinitinda guys. Mga yan, mga gamit ko, mga iba't ibang yung mga nasira kong mga kandado. Ewan ko ba, kasi nga nababasa ng ulan. Nasisira na guys. Kaya nilagay ko lang siya dyan. Baka, pwede pang maibenta. Hindi naman maaayos. Pinapaayos ko, wala naman. Wala, ito wala na to guys, mga gamit na lang to. Ito na lang yung mga napkin. Ay, meron pala ako ditong cornstarch na tinda. Bagong bili ko yan guys. Talagang nag-repack lang ako kasi ginagamit ko. Tapos yung iba, nilagay ko dyan baka may maghanap. Ngayon kung wala, kami ang gagamit. Diba? Sa ganitong paraan guys, mas nakakapagpahinga ako. Mas nakakapagpahinga ako sa tanghali. Pag gusto kong matulog. Unlike before na kumpleto ako sa halos lahat ng paninda ko hindi ka makatulog kasi siyempre ang mga tao come and go, alam nilang nandito itong pinakamalapit kasi mura. Sa totoo lang mura talaga yung paninda kasi hindi ako mataas magpatong kasi ako hindi naman ako nangungupa sa sarili kong bahay, unlike doon sa iba na mataas nga ang mahal kasi doble pa nga ang patong nila kasi nangungupahan sila, doon nila kinukuha, pinabawi. Tapos yun nga nagreklamo nga yung mga taga dito daw hindi na nakakarating doon sa tindahan nila kasi sa akin na nagpupunta. Soft drink dati ang malakas guys, malakas ang kita ko dito. Hindi na po nag-aalok ng mga istante na naman daw hulugan. Ito second hand na itong istante na ito nabili ko guys, ipang tindahan talaga ano lang to cash pa. Bilo 1.5 siya natawaran ko 1.5 ba? Parang 1.5, dalawa na to. Dalawang istante na to. Mura na yun guys. Ano lang naman yung kunting parang yung hawakan na natanggal. Dinikit ko, di okay na siya. Kasi yung nakatiwangwang lang daw doon sa kanila. Kasi dati sila nagtitinda. Naisip nilang ialok sa akin. Tama-tama, naghanap talaga ako ng ganyang istante. Malaking tulong siya guys sa mga bubwet. Hindi na talaga yung mga bubwet di walang nakakain yung bubwet kasi mas mautak ako kay bubwet. Meron ako mga storage box. Yung mga dilata hindi naman yan nangangatnat yan. Mga candy, mga biscuit hindi nangangatnat kasi naka-istante siya. Tapos yung mga Milo, mga coffee nilalagay ko sa storage. Dati guys iniiwan ko lang dyan, nakahang yung mga kape, may mga butas guys, ninangat-ngat, makikita ko na lang may butas. So nung ang ginawa ko tuwing tutulog na kami, nalagay ko sa storage box. Hindi wala siyang simula nun, wala na akong problema sa yun nga lang, iba ang ninangat-ngat niya yung mga sapatos doon sa taas ng bubong, yung mga sapatos ng kapatid ko na nilagay niya doon sa taas, nandoon, ninat-ngat ngat-ngat dito, ngat-ngat doon, yun, tinapon na lang, hindi na magagamit ngayon, puro ngat-ngat na ng daga ayun, kasi nga, dapat kasi hindi ganun yung parang tinambak. Pag tinambak yan, akala siguro ng daging pagkain. Ngat-natin nga natin to. O baka yung gumaganti ba? Kasi minsan nakahuli kami ng nila, kapwa nila. Gumaganti siguro. Grabe. So, yun yung pala, nung pag nag-apply ako nung permit, sandali lang guys, nung kumpleto na yung mga requirements, buti na lang kumpleto, mayroong Xerox copy ng ID ko, lahat, pinaserox ko lahat ng mga original. Ang kinuha lang talaga guys, yung mga Xerox copy, yung original na sa akin. Yung original sa DTI, nasa akin, Xerox lang ang kinuha. Pati yung yung property, basta yung sa property, Xerox na din ang kinuha, nasa akin ang original. Kaya sandali lang guys, wala pang 30 minutes kung pag-apply ko doon hawak, syempre maganda talaga yung hawak mo na pati yung
ano yun, yung residence certificate, yung cedula, complete na, nandun na lahat. Tapos, ang sungit-sungit pa ng babae dun sa new business permit, nakaano dun. Kasi mano sa akin, akala mo kung sino kung makatingin? Akala mo kung sino makatingin? Sabi mo, ano yun, dala mo yung ano mo, ganun ka magsalita. Asan ang ano mo? Asan ang mga requirements mo? Ganun siya magsalita guys, sabi ko, andito ma'am, ganyan ako. Pero, tinitignan ko siya, hindi siya nakatingin, nakayupo gamay. Tinitignan ko siya, tinititigan ko yung pagmumukha niya. Sabi ko, grabe kong magsalita parang hindi marunong ano sa mga customer. Buti na lang, nagpapasensya ako. Sabi, andito ma'am. Sa ano to? Asan yung mga requirements nito? Ay, andito ma'am. Lagay, pero panatingin ko sa kanya, tinititigan ko talaga, na-imbiyer na ako sa pagmumukha nun. Lagay ko, kanya. Wala siyang nasabi. Okay? Sige, dalhin mo na ito sa dulo. Salamat ako. Sandali lang, pagdating sa dulo, yung inspector namin dito sa Taganangka. Isa pang ano, mabait naman, pero parang stricto. Okay naman sa kanya. Okay, ako dun. Ako, punta ka sa number 32. Pagdating sa number 32, tinatype na nila yung aking ano, okay. Kasado, hindi katulad ng mga nauna kong sinundan. May mga problema, balik na naman daw sila. Buka daw sila ng ganitong certification of ownership. Kasi yung naan pa nilang ano is, nagre-rent lang sila. Kailangan pa daw yung may mga ano pa, may mga certification pa tapos ipapanotary pa daw. Mga ganun mga problema. Balik na naman sila. Sige ma'am. Okay, pag naano may balikan. Buti na lang walang balik-balik guys. Kompleto na. Okay talaga itong naisip ko na i-xerox ko na lahat. Just in case lang ba? Just in case lang, parang hindi na ako balik. Ang layo ng serukan doon. Bago ako pumunta. So, ayun, tapos na. Pumirma na ako. Ngayon, ano na lang daw ako. Tatawagan na lang daw nila ako kung pwede nang kuhanin yung aking business permit. Na, pakasama na yung, pati yung plate. Yan, ayos. Okay? Kaya, maganda yung lakad ko kahapon. Ayos na. Kaya, inaayos ko rin itong aking tindahan, guys. Lumuwag, wala nang, marami ng bakante. Obserbahan ko lang ito guys kung, sa linggong ito obserbahan ko lang kung ano ang nangyayari kasi sabi nung inspector namin, yun bang paninda mo, hindi ba yung buong gate daw kasi malaki yung buong gate. Sabi ko hindi sir, dito lang yung maliit na kubo lang naman itong aking tindahan. Kubo lang to guys kita nyo, kubo lang talaga itong aking. Tingnan mo yung sahig guys, kawayan. Pero makintab yan kasi may floor wax yung kawayan na yan. Tingnan mo, kawayan lang din yan guys. Ito yung dating upuan. Ngayon dahil nagtinda nga ako, pinalagyan ko ng layer para may patungan sa paninda ko. Kawayan yan guys. Kawayan yan. Kaya yung aking doon naman sa taas, lagayan ko ng mga, sa taas, ginawa ko na lagayan ng mga pako. May karpintero, madali na siyang kunin doon. Kasi wala namang paglagyan doon sa loob. Mga paako, mga ganyan, may pintura, lahat ng mga thinner nandyan, nandito. Guys, magpapaalam na ako, sobrang haba na naman ang kwento ni Tita Jo. Ni Tita Jo niyo, mahaba na naman. O ni Ma'am Shilin niyo, mahaba na naman yung kwento ko. Kasi naglalaba pa nga ako ngayon guys ng mga kurtina, bedsheets, kasi nagpalit ako. Guys, bye-bye. God bless. Thank you po sa pakikinig sa aking kwento. Bye.